There are ethical clouds in poverty research. So this is the confluence of the non-poor and the overdependence of the poor. Sa aspetong ito, hindi lang kasi yung pagbibigay ng programa at pananaliksik sa kahirapan, may tendency rin kasi na may mga ibang tao nakikisali dun sa mga programang ito. At kahit mismo yung mga subjects natin, may change of behavior na tinitignan. Although the problem of addressing poverty may be a vocation, and a novel task to accomplish, the road to such attainment of ideal goals is not as easy as it would look like. This is because, as in economic literature, information asymmetry is replete in agents and stakeholders that surround the problem of poverty. The poor, the non-poor, the agents in research and policy making. So nabanggit natin yung imposition bias kanina, isa yung example yon, yung kung may funding agency yung poor, yung programa. Generally, program implementation is unsuccessful not only due to the programs of governance, but also to the permeation of information asymmetry exhibited by those who receive support in poverty alleviation programs. Kasi mga tao ang kausap natin sa mga programang ito. At bawat binibigay nating benepisyo o programa, may tendency magbago yung pag-uugali ng mga kausap natin at yung mga nagpa-participate dito. For example, one facet of poverty programs is the unintended consequences of dependence or reliance on support programs. Ito yung isa sa hindi magandang sabihin nating resulta o result ng pagbibigay ng mga programa para sa kahirapan, pagtugon sa kahirapan. An example is the conditional cash transfer program. So yung Pantawid Pamilyang Pilipino o 4P sa atin. Di ba recently nabalita yung paglilinis ng listahan? Kasi may mga tao doon na nakalista na medyo gumanda na yung buhay, na-improve naman, natulungan naman ng 4Ps. Kaya lang, medyo nagreklamo iba kasi minsan overtime, naging dependent din kasi yung mga tao doon sa mga binibigay na yan. So, pag inalis ka doon sa listahan, medyo sasabihin mo, ay, ba't ako naalis? Kung tutuusin, hindi ka na-qualified kasi talagang kailangan na-meet mo yung qualifications para maging recipient ka. At hindi lang ito sa 4Ps nangyayari, sa pagtingin nga nila sa listahan, ito yung example, yung mga natanggal dahil non-compliance of requisites or, yun nga, the recipient is not anymore considered as poor or indigent. Kasi minsan tinitingnan din yun, ang isang, kaya nga siya 4Ps, conditional. So, ang conditions ay mag-aaral yung mga anak, pupunta ka sa health center, mag-regularly check up. Yung iba kasi parang ang tanong, ba't ako pupunta doon? Binigay naman to sa akin. Parang nalilimutan yung conditions na kailangan. To some extent, some observers of program implementation argue that there is a tendency for the recipients not only to over-depend on such programs, but have some sense of entitlement. Ito yung to the extreme na isang masaklap na pinupuntahan ng mga programa. Parang masama mang sabihin pero nagiging entitled kasi yung iba na hindi kasi dapat ako yung mahirap, ako yung ganito, ako yung dapat tulungan. Dapat kang tulungan pero tulungan mo rin yung sarili mo. Yan. So, however, such attitudes toward government dependence on reliance is not limited to poor alone. Although hindi natin masisisi yung mga taong mag-depend kasi pera yan binibigay yan. So, sino ba naman ang tatanggi sa libre? Di ba nga, yung ating mga kasabihang gano'n. Kaya lang, ang purpose ng pagbibigay ay para tulungan tayo. So, kung natulungan na tayo, dapat ibigay naman natin yung pagkakataon sa iba. Hindi natin sinasarili, wag natin ipagdamot. So, to address the problem of these attitudes towards the poor, either in the short or long term, information asymmetry clouds should be looked at. So, extending the relevant and related research with the participation of some non-poor and pretending to be poor. So, isa pa yan, Ang isang classic example nito, socialized housing. So, yung bibigyan ng mga pabahay para sa mahihirap, may mga taong hindi naman mahirap, pero nagpapanggap silang mahirap, sumasali sila sa program. So, isa yung part ng information asymmetry. In fact, yan ang isa sa mga problemang nakikita sa socialist housing sa Pilipinas. I was involved in research on this before in my previous institutions. At malinaw na yun yung naging problema, kasi parang sabihin natin sa literature, tinatawag na syndicates na sila. Parang
Hindi ka dapat magbenta, pero nakakakuha sila ng socialist housing na ibebenta nila. Kahit sa agriculture, yan din, yung mga beneficiaries, yung ARBs natin, yung Agrarian Reform Beneficiaries. Pero hindi natin masisisi yung mga ibang talagang legitimate na recipients na sabihin natin ibenta or isangla. Kasi napupunta na naman sila sa mga pagkakataon na mahirap eh. So, hindi ko masustain. So, eto na naman tayo, babalik tayo sa vicious cycle. So, hindi lang dapat natatapos doon sa pagtugon. So, dapat tulungan natin at isiguraduhin natin na yung ating mga ginagawa para sa kanila ay pumupunta para doon sa ating mga intents. At naiiwasan natin yung mga change of behaviors, either the poor or yung pagsali ng mga hindi dapat sumali, etc., etc. If I may add, yung isang example pa natin ay yung education. Kasi recently, nagkakaroon ng subsidy for education. Walang masama doon. Maganda nga na pinag-aaral natin yung mga tao. Kaya lang, siguro isa sa mga tignan natin, sino ba dapat ang dapat tulungan? Kasi minsan yung mga hindi naman dapat bigyan ng subsidy for education, nakakakuha. So, sayang kung maibibigay natin sa ibang mga mas karapat-dapat na mabigyan ng subsidy, ay mas magiging effective yung ating mga programa. Okay. So, as we move forward and we move together, so research in poverty has been an interest alongside human development as the economic life becomes complex. However, in the pursuit of finding ways to reduce, mitigate, and eventually alleviate poverty from these vulnerable groups, we must understand that there must be information necessary to understand the situation of the poor. So, nababanggit ko na kanina, no, hindi nasasapat yung ating karanasan, kung meron man. At kung wala man, dapat mas armado tayo dun sa pang-unawa, pag-intindi, dun sa pinanggagalingan ng mga taong ating tinitingnan. We look at their conditions, their reasons, their actions, and reactions. In recognizing these facets, research policymakers, academics, and development workers can look with utmost objectivity on the problem of poverty and the dynamics of its effect on the poor over time. So, hindi siya one-time, big time. Laging mahaba ang pagtingin sa problema ng kahirapan. Kasi, nakaangkla din siya sa buhay ng tao, Yan. Doing research on poverty does not only consider the general problem of poverty and specifics on the poor, but also the stakeholders involved in the conduct of research. While this may be alongside implementing programs and policies, we also have to consider governance issues on the public sector, the funding sources the research and programs are implemented, and implementing either research or programs, we also consider technological infrastructure that must be complementary with cognition in order to obtain reliable data. So, kagaya na nabanggit natin kanina, yung mga institusyon, hindi lang nakasentro sa gobyerno. Kahit yung mga private groups, NGOs, international organizations, malinaw dapat yung governance as an institution sa pagtugon ng kahirapan. Kasi nga, hindi lang to binibigay. Binibigay siya at sinisigurado natin na sila ay makakaahon sa kahirapan. We also consider as well the lessons brought forth by the COVID-19 pandemic in the conduct of this research. Kasi nga, gumagamit tayo ng teknolohiya. Kasi ito yung isa sa mga siguro realizations ko sa mga na-involve kong projects on poverty, na gagamit tayong technology. Ang problema, hindi naman nauunawaan ng mga kausap natin paano. Yung iba, to the point na takot nga silang humawak ng telepono or takot nga silang mag-apply ng bank account kasi ang dami nilang agam-agam na kailangan natin silang turuan at tulungan na ma-outgrow yung mga ganong mga maling paniniwala sa mga bagay-bagay. Meron din tayong problema sa climate change. So, in profiling these potential vulnerabilities, institutional and academic supports comes both from public and private sectors. While we consider short-term stakeholders' agents' participation in the programs and research on poverty, we should look at possibilities of the confluence of the non-poor. Ayun nga. So, iniiwasan natin na may makisali na hindi naman dapat makisali kasi nga nakakain niya yung supposed to be budget for the program or the research. Yan. At medyo nakakagulo siya doon sa results kasi dapat
malinaw sa atin na ang tinutugunan natin ay yung kahirapan nung talagang mga naghihirap, hindi yung mga mukhang maghihirap lang. So maraming nagpapanggap in the process. So these considerations are necessary and important in assuring that research has the objective data possible and that projects or programs are implemented with the correctly targeted recipients. Kaya nga minsan sa mga pag-aaral ng kahirapan, may mga karanasan ako na nagsa-side trip or parang nag-think twice yung mga institutions kung sasali ba kami dito. Kasi nga, meron siguro silang past experience na may ganong mukhang hindi naman natin na nami-meet yung objective natin or ang nakikinabang naman dito yung mga hindi dapat nakinabang. Yun. So, dapat malinaw sa atin yung ating objective, sino ang ating target, ano yung ating programa. Meron tayong tangible in the short run at meron tayong feasible in the long run. So, malawakang pagpaplano yon. At hindi talaga maiiwasan yung mga hindi pagkakasundo kasi nga, iba-iba yung mga pananaw natin. If I may include that issue here, parang sa history, di ba? Sa history kasi, nadidiscuss yung iba-ibang pananaw sa kasaysayan, yung pantayong pananaw, pang sila, pang kayo, etc. Ganon din sa poverty, ano? So, yung iba-ibang pananaw natin, nagkikreate siya ng disagreements. Pero, isa lang ang ating tunguhin na dapat doon tayo nakafocus at doon tayo mag-work together.